Magandang araw sa inyong lahat. Isang kasal ng mayaman at makapangyarihang pamilya. Ang dote ay 1 milyong piso sa ginto at alahas, ngunit ang nobya ay naksuot ng uniforme ng Philippine National Police at hinawakan niya ang kanyang amang bulag at may kapansanan habang ang buong bulwagan ay punong bulong at pangungutya. Ang biyenang palalo ay nagbigay ng ultimatum, ibigay ang lahat ng alahas at itaboy ang matandang bulak na iyon ngayong gabi pa. Pipiliin kaya ng babaeng punong inspektor na yumukot sa ginto o matatag na itatakwil ang belo ng kasal upang ipagtanggol ang dangal ng kanyang amang veteranong sundalo, isang kwentong ang karma, luha, at tapang ang naghihintay sa inyo. Ang liwanag mula sa malaking bulwagan ng mansyon ay bumaksak sa bakuran, inilantad ang masasayang mukha ng napanauhin. Ang tuktok ng banda ay halo-halong may tawanan at kwentuhan na lumikha ng isang atmosfera na halos nakakasak sa simbuyo. Si Maya ay nakaupo sa kwartong paghihintay, tuwid ang likod. Ang kanyang unipormeng PNP ay nakabitin ng maayos sa tabing ang puting bestida ng kasal, isang matalas na kaibahan sa pagitan ng tungkulin at karangyaan. Sa kanyang lig ay mabigat ang mga kuwintas at alahas na ginto. Ang regalo sa kasal 1 milyong pisong halagang ginto at alahas na ipinagmalaking Senyora Remedios, ang kanyang biyenang babae, sa harap ng lahat upang ipakita ang katayuan ng kanilang angkan. Bawat piraso ng alahas ay kumikislap na parang mga tanikala na dahan-dahang sumasakal sa lig ni Maya at naramdaman niya ang paghihigpit sa kanyang dibdib na kalilito, nakakapihati. Sa labas, nagbubulong-bulungan ang mga tao. Ang mga salitang parang patalim ay dahan-dahang pumasok sa pinto. Talagang palat na palat si Maya, isang pulis na may sweldong kapituko sa buhay at amang bulak pa, pero nakapasok sa mataas na angkan. Tunay na utang na loob mula sa maraming henerasyon ang nagdala sa kanya rito. Naririnig ni Maya ang bawat salita, ngunit ang kanyang mata ay walang alon ng pagbabago. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang sa kanyang ama. Ang matandang lalaki ay nakaupo sa tabi niya, nakasuot ng unipormeng Armed Forces of the Philippines na medyo kupat na ang tahi sa balikat, ngunit ang dibdib ay punong na mga medalya at ribon na kumukupas na sa panahon, ngunit nagpapanatili pa rin ng isang kakaibang kaningningan. Ang kanyang mata ay malabo na dahil sa sugat ng digmaan noon at patuloy na nagpipikit. Ang manipis at nangangalog na mga kamay ay nag-apuhap sa pamamagitan ng instinto bago tumigil sa balikat ng uniforme ng anak. Dahan-dahan niyang hinimas ang badge ng pulis ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagtatanong, "Maya, mahal ko, masaya ka ba? Napakagandang lugar ng mga taong ito. Natatakot lang ako na ang aking pakakaroon dito ay makakahiya sa iyo sa harap ng iyong makasamahan at makakasirang loob sa prestihiyo ng pamilyang ito ng iyong asawa." Sinipit ni Maya ng mahigpit ang magaspang na kamay ng kanyang ama, naramdaman ang lamig ng lumang peklat sa kanyang balat. Mahinahon ngunit matibay ang kanyang sinabi, "Huwag mong sabihin iyan, tatay. Sinabi na ni Andres sa akin na makasama tayong mag-alaga sa iyo habang buhay. Ikaw ang aking pinakamataas na pagmamalaki, ang dahilan kung bakit susuotin ko ang unipormeng ito. Walang sinumang may karapatang alipustain ka." Naramdaman ni Maya na bumabagsak ang kanyang puso nang makita ang mapagmahal ngunit punong hiya ng ngiting ang kanyang ama. Hindi niya nakikita ang karangyaang ito. Naramdaman lamang niya ito sa pamamagitan ng matapang na pabango at sa tunong ng pagtabik ng mabaso, matunong na dayuhan sa kanyang buhay ng putik at pulbura sa digmaan. Ang pakiramdam ng pakabigo sa silid ay patuloy na lumalaki habang ang bisita ay patuloy na dumadaan. Inilalagay sa loob ng silid ang makulay na titig ng pag-usisa na halongang pahamak. Tiningnan nila ang lumang uniforme ng matanda na parang isang kakaibang bagay na naligaw sa maringal na palasyong ito. Pinipisil ni Maya ang kanyang makamao, naiintindihan niya ang kalupitan ng pera ng higit sa sinuman. Maari nitong guinhawahan ng ginto ang isang kasal, ngunit maari rin nitong guniing ang pagpapahalaga sa sariling ang isang tao sa isang kisap mata. Siya ay isang punong inspektor ng PNP. Nakaharap siya sa mga pinakamapanganib na kriminal. Ngunit ngayon,
Sa harap ngang di nakikitang pahuhukom nga, taong mataas ang lipunan, naramdaman niya ang sariling kahinaan dahil hindi niya mapigilan ang lahat ngang panangang sismis na nakatutok sa kanyang ama. Sa pangunahing bulwagan, ang anunsyo ay nagsimulang tumunok ng malakas. Ang opisyal na seremonya ay malapit ng maksimula. Bawat tamang tambol ay parang hampas sa isipan ni Maya. Tiningnan niya ang sarili sa salamin, isang magnifisyenteng nobya, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nag-inat upang protektahan ang isang bagay na tinatawag ng mga tao na dangal ng sundalo. Tinanong ni Maya sa sarili, ang 1,000,000 pisong alahas na iyon ay tunay bang pagpapala o isang presyo upang bilhin ang kanyang kalayaan at pagpapahalaga sa sarili at ang kanyang ama? Naalala niya ang tingin ni Andres kanina, nagmamadali siyang bumati sa mga panauhin at naabisuhan lamang si Maya na panatilihing nakaupo ang ama sa isang lugar upang hindi mahadlangan ang mga nagtratrabaho. Ang kanyang kabaitan ay tila natatakpan ng malaking anino ng Senyora Remedios at ng reputasyon ng pamilya. Sa dilim ng kanyang bulag na mga mata, tila naramdaman ng matanda ang mabilis na pahingang kanyang anak. Mahinahon niyang sinakop ang kamay ni Maya. Lumabas ka na anak, nandito na lang ako, huwag kang mag-alala dahil sa akin. Ang salitaeng ama ay parang talim na humawi sa puso ni Maya. Hindi siya matatahimik habang ang kanyang ama ay nakatagong parang isang nakasala sa araw sayang kanyang anak. Tumayo si Maya, inayos ang kanyang postura, ang kanyang mga mata ay nagliyab sa determinasyon negi isang opisyal. Kung ang mundong ito ay gustong gamitin ang ginto upang sukatin ang halaga ng tao, gagamitin niya ang tapang ng isang sundalo upang patunayan na nakamali sila. Biglang bumukas ang pintuan ng silid ng paghihintay at isang mayamang amoy ng pabangong mahal ang pumuno. Pumasok si Senyora Remedios, nakasuot ng marangyang damit na seda at puno nga alahas mula ulo hanggang paa. Ang ngiti sa kanyang malabi ay perpekto hanggang sa mapagkunwari. Hindi siya tumingin sa matanda kahit minsan. Ang kanyang mapanuring nga mata ay naglibot sa mga alahas ni Maya na parang nag-i-inventory ng ari-arian. Pagkatapos ay nagsalita sa mataas na tono, Maya, tapos ka na ba? Lumabas na sa bulwagan. Naandun na ang lahat ng VIP na panauhin pawang mga estratehikong kasosyo ng pamilya namin. Kailangan mong maging masaya. Huwag mong ilabas ang mukhang investigador na iyan sa labas at sirain ang kasal. Lumapit si Senyora Remedios na kukunwaring inaayos ang belo ni Maya, ngunit talagang nagbubulong sa kanyang tainga, sapat lamang upang marinig ni Maya. Sabihin mo sa matandang iyon na tumahimik lang siya. Pagkatapos ang okasyong ito, magpapadala akong tao upang samahan siya palabas sa likurang pintuan. Huwag siyang lakad-lakad sa pangunahing bulwagan, baka mapag-usapan ng mapanauhin. Sa isang kasal na mataas na angkan, isang bulag na matanda na may gusot na uniforme, ano ang magiging hitsura namin? Anong uring pamilya ang walang dignidad? Pagkatapos nun, lumingon si Senyora Remedios sa matanda ng may kalahating tingin, isang titig na matulis na parang gustong palayasin ang kanyang presensya mula sa maringal na katotohanan agad. Nakatayo si Maya ng tahimik, ang kanyang ngangipin ay nangangalit sa sakit. Nakita niya ang matainga ng kanyang ama na nangining ng bahagya. Kahit hindi nakikitang matanda, sobrang sensitibo siya sa tonong pagamak. Ang galit na bumabangon kay Maya ay umapaw na parang alon ng dagat. Gustong magsalita ni Maya, ngunit mabilis na hinila ni Senyora Remedios ang kanyang braso patungo sa bulwagan. Pinanatiling ang babae ang ngiti sa kanyang ngalabi habang nagbabati sa mga panauhin, ngunit ang kamay na humawak kay Maya ay matigas at malamig na parang bakal na lumamig na. Lumingon si Maya pabalik, ang kanyang ama ay naiwan doon, nag-iisa sa malawak na silid. Ang kanyang anino ay mahabang nakabaksak sa makintab na sahig, nangungulila at parang maliit sa katakatakang paraan. Ang liwanag ng bulwagan ay biglang naging nakabubulag. Ang palakpakan ay malakas nang lumabas ang nobya, ngunit sa puso ni Maya ay isang malawak na kalungkutan lamang at isang lumalagong pagkasuklam. Hindi pa nagsisimula ang gabing kasal, ngunit ang labanan upang maprotektahan ang pagmamalaki ng sundalo sa kanya ay opisyal nang nagsimula.
Alam niya na sa likod ng mga ngiti and papuri ay isang bangin ng pagkukunwari kung saan ang ginto ay nagtatangkang lunurin ang matapat na kaluluwa. Lumakat si Maya. Bawat hakbang sa pulang karpet ay mabigat na parang may nakatalang tingga. Hindi siya tumingin kay Andres na naghihintay sa altar na may maliwanag na ngiti. Tumingin siya sa mga kupas na medalyang ang kanyang ama na kumikislap sa alaala. 1,000,000 piso ang napakadaming halaga. Maari nitong mabili ang paggalang ng buong lungsod na ito, ngunit hindi nito mabibili ang yukod ng ulo ng kanyang ama at ng kanya sa harap ng kapangyarihan ng pera. Nang matapos ang handaan, ang mga maliwanag na ilaw ay biglang pumutol. Iniabalik sa mansyon ang malamig at tahimik na katahimikan ng isang blokang konkreto at bakal. Lumakat si Maya sa pangunahing sala. Ang ngatakong ng kanyang sapatos ay tumatama sa sahig ng marmol na nagpapalabas ng matutuyo at mapungay na tunok. Inalis na ang balong ngunit ang makaalahas ay nandoon pa kumikinang ng mapanuya sa ilalim ng dilaw-dilaw na liwanag na chandelier. Nakaupo si Senyora Remedios sa malaking sila na may balat ng hayop. Ang kanyang nga mata ay wala na ang kakulitan ng pagtanggap ng nga panauhin, sa halip ay isang nakakatakot na kalmado. Nang makita siyang pumasok ni Maya, hindi siya nagalit ngunit bahagyang ngumiti, isang ngiti na puno ng pagpaparaya at kabaitan, at marahang hinampas ang upuan sa tabi niya. Maya, halika at umupo kakasama ako. Napagod ka na ngayon, ang pagiging manugang sa mataas na angkan ay hindi madali, hindi ba anak? Mahinahon niyang ibinuhos ang isang tasa, ang usok ay nakaangat at may halong samyong sampagwita. Hawak ang kamay ni Maya. Ang boses ng babae ay malambot na parang nagbubuhos ng pulot sa tainga. Tingnan mo, ang nga alahas na ito na ibinigay ko sa iyo ay ang mukha ng pamilyang ito. Inibig kita tulad ng sarili kong anak, kaya lang binibigyan kita ng pinakamagandang karanasan. Ngunit anak, bilang asawa ang isang direktor at manugang ng isang malaking korporasyon, ang pinakamahalagang bagay ay malaman kung paano pangalagaan ang karangalan ng pamilya. Huminto siya ng isang saglit. Ang kanyang mapagmahal na mga mata ay lumilim sa kay Maya. Ang boses ay biglang bumaba sa isang tono ng pagiging tapat. Alam ko na ikaw ay isang matapat na anak. Iyon ang pinakaminamahal ko sa iyo. Ngunit isipin mo ang iyong ama. Hindi siya nakakakita ang anuman at sanay siya sa maluwag na espasyo sa probinsya, hangin at kalikasan. Ang pagdadala sa kanya sa isang mataas na bahay na sarado ay maaring maging mahirap para sa kanya at makakasakit sa kanyang kalusugan. Kung mahal mo ang iyong ama, kailangan mong piliin ang pinakaangkop na lugar para sa kanyang kapakanan, hindi ba anak? Bahagyang nataranta si Maya sa lambot ni Senyora Remedios. Hindi pa siya nakakasagot ng pinigilan na siyang babae. Nakipag-usap na ako kay Andres. Sa probinsya mo ay may magandang kapaligiran, malinis na hangin at malapit sa mga kamag-anak. Bukas, magpapadala akong sasakyan upang ihatid ang iyong ama ng maaga at magpapadala rin akong pera para mabuhay siya ng komportable. Dito ay maraming bisita at kasosyo sa negosyo na palaging dumadaan, maingay at abalang-abala. Matanda na ang iyong ama at may kapansanan pa. Baka mabali sa kahit saan at maawa na lang ako sa kanya. Ikaw rin, palagi kang abala sa trabaho, umaga pa lang ay wala ka na, gabing-gabi bago ka umuwi. Sino ang mag-aalaga sa kanya ng mas mabuti kaysa mga taga-probinsya? Naramdaman ni Maya na bumaba ang kanyang dibdib. Ang mga salitang para sa kalusugan ng matanda, para sa kanyang katahimikan, napakaganda ng tunog, ngunit sa katunayan ay isang matalas na patalim na pumuputol sa nag-iisang ugnayan niya sa kanyang pamilya. Mahinahon pang hinikpitan ni Senyora Remedios ang kamay ni Maya. Ang boses ay malambot pa rin, ngunit nagsisimula na itong ilantad ang mga pangunahing kondisyon bilang manugang ng pamilyang ito. Kailangan mong matutong bitawan ang mga burdenong hindi dapat magdala upang makapag-focus ka ng buo para sa karera ng iyong asawa. Putulin ang ugat na hirap at probinsya, saka ka lang magiging tunay na mahal-mahal. Gusto ko lang ang mabuti para sa iyo. Walang sinumang magdadalang isang bulak na matandang lalaki sa gitnang ganitong marangyagang mansyon. Pagtatawanan lang tayo. Naintindihan mo ba ako, anak? Itinulak ni Senyora Remedios ang isang pulang kahon patungo kay Maya. Ang ngiti ay nandun pa sa kanyang mga labi, ngunit
ang mga mata ay malamig na tulad ng yelo. Ngayon, tanggalin mo na ang lahat ng alahas at ilagay dito, ingatan ko para sa iyo. Ikaw ay pulis na may maliit na sweldo at palaging nakaduty sa gabi, mapanganib ang magdala ng maraming alahas. Iniingatan ko ito para sa iyong kinabukasan at para hindi ka matukso na dalhin ang pera ng pamilya ng iyong asawa para sa iyong sariling pamilya. May mga alituntunin ang bahay na ito, ang pera ay dapat nasa isang lugar lamang upang lumago. Tumingin si Maya sa biya ng babae. Pagkatapos ay tumingin kay Andres na nakatayo sa sulok ng silit. Iniyuko nito ang kanyang ulo, walang ni isang salitang depensa para sa asawa. Ang gulat ay nagsimulang pumasok sa isipan ni Maya. Siya ay isang opisyal ng PNP, ang buong buhay niya ay nagtanggol ng hustisya, ngunit ngayon ay nakatayo siya sa harap ng isang labyrinth ng pakukunwari, kung saan ang matamis na salita ay ginagamit upang isakatuparan ang isang malupit na pagtatakwil. Nang makita ni Senyora Remedios na tahimik pa rin si Maya, ang ngiti sa kanyang labi ay naging mas matalas. Dahan-dahan niyang kinuskos ang kanyang pampaganda, huwag pilitin si Senyora Remedios na ulitin ang salita niya. Bukas ng umaga, naghihintay na ang sasakyan sa pintuan. Kung tunay mong mahal ang iyong ama, hayaan siyang bumalik sa kinabibilangan niya. At kung plano mong gawing taguan ng taong nangangailangan ang mansyong ito dalhin ang bulag na matandang iyon, huwag mong sisihin si Senyora Remedios kung maging malupit siya. Hindi ito isang pabahayng mahihirap o tirahan ng mga may kapansanan. Malinaw ba sa iyo? Bawat salita ni Senyora Remedios ay parang isang sampal sa pagmamalaki ni Maya. Ang matamis na salita sa simula ay ngayon ay nagsimula nang ipakita ang tunay na mukha, mga patalim na inlason. Tumingin si Maya sa madilim na pasilyo kung saan ang kanyang ama ay nakaupo at nag-isa sa isang kahoy na upuan. Ang kanyang kamay na nanginginig ay mahigpit na nakahawak sa tungkod dahil narinig na niya ang malupit na mga planong biyenang babae. Lumakat si Andres patungo sa kanya, inilagay ang kamay sa balikat ni Maya. Ang boses ay mahina at kadama-dama. Maya, siguro dapat nasundin na natin si nanay. May katuwiran din ang sinasabi niya, hayaan mo ang iyong ama sa isang magandang apartment sa probinsya. Mamamasyal tayo doon tuwing weekend. Mas magiging comfortable ang lahat. Tumatawa ng mapait si Maya, ang ngiti ng pinakamataas na pahamak. Natuklasan niya na ang iniisip na kabaitan ni Andres ay isang murang salamin upang itago ang pagiging duwag nito. Natanto niya na ang maskara ng pagpaparaya na suot ng mag-ina ay ganap ng nasira. Sa ilalim ng tamis ay isang malamig na pagkakalkula na nakakatakot. Isang lugar kung saan ang isang veteranong sundalo na bulag ay itinuturing na isang masamang bagay na kailangang itapon agad upang pangalagaan, ang tinatawag na feng shui ang mayayaman. Nakatayo si Maya sa gitna ng malaking sala. Nararamdaman ang pagbagsak ng isang paniniwala na maingat niyang pinangalagaan sa buong kabataan niya. Hindi siya tumingin kay Senyora Remedios, ang gamatang mapagbantay na isang babaeng pulis ay tumalab lamang sa muka ni Andres. Ang lalaking kasama niyang nagbigyan ng singsing na pangako sa harap ng daan-daang saksi. Lumapit si Maya, umaasa na makahanap ng isang tilamsik ng dignidad, isang aksyon na magtatanggol sa asawa at sa ama ng asawa bago ang mga masakit na salitang kanyang ina. Andres, hindi ba bago pa tayo ikasal ay nagsalita ka sa akin na aasikasuhin nating dalawa ang aking ama? Ano ang iyong ipinangako sa harap ng aking ama? Hindi matingin si Andres sa mga mata ni Maya. Bahagya niyang inurong ang kanyang kamay. Ang balikat ay umuyuko na parang gustong tumakas sa katotohanan. Ang liwanag ng malaking chandelier ay naglantad ng pagkalito at kataksilang nahihiya sa mukha ng bagong kasal. Gusto ko rin. Sana iyon, ngunit nakikita mo, galit na si nanay. Baka sundin na lang natin si nanay sandali, Maya. Hahanapin kong magandang apartment para sa iyong ama sa probinsya. Magpapadala akong tagapag-alaga araw-araw. Sa weekend, magbibisita tayo. Ganun, magiging comfortable ang lahat.
Kung nandito ang iyong ama at lagi siyang pinapanood ni nanay, hindi rin siya magiging masaya. Tumatawa nga mapait si Maya. Ang ngiting ang pinakamataas na paghamak para sa taong nakatayo sa harap niya. Natanto niya na ang kabaitan ni Andres ay isang murang salaming pantabing lamang para itago ang pagiging duwag ng isang lalaking hindi handa lumaki. Lumapit si Maya ng isa pang hakbang. Pinilit si Andres sa sulok ng dingding. Ang boses niya ay halos napalakpas sa pagitan ng kanyang ngipin. Apartment, itinuturing mo ba ang aking ama bilang isang pabigat, isang bagay na kailangang itapon? Alam mo ba na ang mamatang aking ama ay nawala upang pangalagaan ang kapayapaan ng mga taong katulad mo na nakaupo rito at nag-enjoy? Ang iyong kabaitan ay katumbas lamang ng ilang dolyar ng rentang silit, Andres. Sa sandaling iyon, lumapit si Senyora Remedios mula sa likod. Mahigpit na hinampas ang balikat ng kanyang ana na parang nagbibigay ng lakas sa isang duwade. Tumawa siya ng mapanudyo, ang mga mata niya ay puno ng tagumpay habang tinitignan si Maya. Huwag mo na siyang pilitin pa, ang aking Andres mula ng bata hanggang ngayon, hindi siya kailanman sumusuway sa akin kahit minsan. Lahat ng mayroon siya ang kotse na sinasakay niya, ang damit na suot niya, hanggang sa titulo ng direktor ng operasyon lahat ay nanggagaling sa aking bulsa. Utang sa akin ang buhay niya, utang niya sa akin ang bawat butil ng bigas, kaya hindi siya magbibigay ng anumang bagay para sa isang bulag na matandang lalaki upang hindi mabigo ang kanyang ina. Ang salita ni Senyora Remedios ay parang baldenehe malamig na tubig na itinatapon sa huling pag-asa ni Maya. Tumingin siya kay Andres, inaasahang lalaban ito, tatayo at magsasalita ngang makatarungang salita para sa kanyang ama. Ngunit hindi nanatili si Andres doon, yumuyukong ganap ang ulo, ang mga kamay ay makasamang hawak ng mahigpit bilang isang taong tumatanggap ng kanyang kapalaran. Ang katotohanan ay lumitaw ng malinaw. Si Andres ay hindi ang matapang na lalaki na dati niyang iginagalang. Siya ay isa lamang pang piraso ng alahas sa koleksyon ni Senyora Remedios. Isang malaking batang nagtatago sa anino ng kanyang ina upang mapanatili ang maluho ngunit walang kahulugang pamumuhay. Ang pakiramdam ngang pagbagsak ng isang idolo ay nagpapahirap sa dibdib ni Maya, parang pinipiga ito ngang dinakikitang kamay. Ang lalaking dating nanumpaan katapatan, na nangako na magiging sandigan niya at en kanyang ama, ngayon ay kasabwat siyang kanyang ina sa pagtatakwil sa isang veteranong sundalo na may sakit sa gabi mismo en kanilang kasal. Naramdaman ni Maya na nakakatawa ang sitwasyon, isang punong inspektor ng PNP na mahusay sa pagbabasa ng tao sa pamamagitan ng mga kaso, ngunit bulag sa lalaking kanyang piniling maging asawa. Natanto niya na ang uniforme na suot niya ay ang tunay na karangalan. Ang bestida ng kasal ay isang bitak lamang na nangupkop sa kanyang kalayaan. Patuloy na nagalab si Senyora Remedios. Kinuha niya ang isang maliit na vaas ng bulaklak sa malapit at gustong itapon ito patungo sa matanda para maibsan ang galit. Umalis na agad. Huwag nang tumayo doon pa bago ko pa ipapatawag ang pulis at ipakulong sa iyo dahil sa pagkasira ng ari-arian. Lumakad si Maya ng isa pang hakbang, mahabang at matatag na hakbang. Hinarangan niya ang harapan ng kanyang ama ng may marangal na postura ng isang opisyal na nakatayo sa linya ng labanan. Ang kanyang kamay ay iniabot upang pigilan ang marahas na aksyon ng biyenang babae sa gitna ng hangin. Ang mata ni Maya ay nakatuon ng may tapang sa pulang mukha ni Senyora Remedios dahil sa galit. Ang kanyang boses ay tumuno, hindi masyadong malakas ngunit matigas na parang bakal malinaw ang bawat salita at tila ang buong mansyon ay nanginig sa kapangyarihang iyon. Senyora, tumigil na kayo ngayon. Isang katahimikan ang bumago sa espasyo. Si Senyora Remedios ay namangha, ang vaas sa kamay niya ay halos nahulog dahil sa pagkagulat sa kilos ng manugang. Si Andres sa likod ay namutla ang mukha, hindi makapaniwala na ang kanyang asawa na kadalas ay mahinahon ay makakagawa ng ganong nakakatakot na kilos. Hindi umatras, si Maya nakatayo, siya doon tulad ng isang bundok na matatag, pinoprotektahan ang bulag na ama sa likod niya, handa sa harapan ng lahat ng pagkabulok na nagtatago sa likod ng makapangyarihang angkan.
Nakatayo ng naguguluhan si Senyora Remedios. Ang kamay na humahawak sa vaas ay natigil sa hangin. Ang pulang mukha niya dahil sa galit ay biglang naging putla sa harap ng nakapagbabagong tapang ng manugang. Ang buong malaking bulwagan ay tahimik, wala na kundi ang mabilis na pahingang babae at ang ulan na nagsisimulang maging malakas sa labas ng salamin. Hindi umatras si Maya. Ang kanyang mamata ay nakatuon sa biyenang babae, isang malinaw na pagtatakda ng hangganan sa pagitan ng dignidad ng tao at ng kayamanan ay katatapos lang may tatag sa loob mismo ng mansyong ito. Lumapit si Andres na nang hinihang boses at sumusubok na pumihil. Maya, nawalan ka na ba ng utak? Humingi kang tawad sa nanay agad dahil sa isang vaas lamang ay gagambalain mo ba ang buong bahay? Lumingon si Maya kay Andres. Ang kanyang nga mata ay wala ng anumang pagmamahal, puro pagamak lamang para sa duwadeng nakatayo sa harap niya. Malamig niyang sinabi, "Tama kang sinabi, hindi ako nasisiraan ng ulo, gumising lang ako mula sa panaginip. Ang isang faas na walang puso ay batongang pagpapala para sa inyo, ngunit ang isang tao, isang ama, isang sundalo na nagsakripisyo ng dugo at pawis itinuring ninyo bilang basura. Ang inyong kabaitan ay isang manipis na pintura lamang na nagtatakip ng bulok na kaluluwa sa loob." Pagkasabi noon, itinaas ni Maya ang kanyang kamay sa kanyang lig at walang alinlangang tinanggal ang unang kwintas. Ang tunong metal na nagtatamasan ay tuyong tumutuktok. Sunod ang mapulsras at singsing na mabigat na alahas, maregalo sa kasal na ilang oras pa lang ay ipinagmamalaking Senyora Remedios sa kanya bilang isang kabutihan. Inalis ni Maya ang bawat isa ng walang alinlangan. Ang kanyang nga kamay ay gumagalaw ng tiyak, tulad ng pagtanggal ng maga di nakikitang tanikala. Pinagsama-sama niya ang lahat at inihagis ng malakas sa kahon ng satin na nakalagay sa coffee table. Ang tunog nginto na nagtatamasan ay malakas at maingay, parang isang matalas na pagsang-ayon na nakbabalik na pagmamataas ni Senyora Remedios. Tumingin ng diretso si Maya sa biyenang babae na nanginginig sa gulat. 1,000,000 piso, ang napakaraming halaga, ngunit hindi nito mabibili ang isang hiblang buhok ng aking ama at hindi rin nito mabibili ang pagpapahalaga ng isang sundalo. Dapat tandaan ng senyora, ang taong tinatawag ninyo na bulag at walang silbi ay nag-iwan ng kanyang mamata sa larangan ng labanan upang ang mga tao tulad ng senyora ay makaupong comfortable dito, makapagmatas at makakturo en jaral gamit ang kayamanang ito. Walang sinumang may karapatang alipustain ang mga katulad niya, lalo na ang uring taong mas iginalang ang pera kaysa buhaing tao. Lumapit si Andres upang subukang hawakan ang kamay ni Maya. "Ano ang gagawin mo? Huwag maging pabigla-bigla, kasi simula pa lang ang ating kasal." Inalis ng malakas ni Maya ang kanyang kamay mula sa kanya. Ang boses niya ay parang isang hatol. "Andres, kaya ko ang magsakripisyo para sa sambayanan, ngunit hindi ako makakasama sa isang asawang hindi maprotektahan ang karangalan ng aking ama. Isang taong handang lumuhod sa bulsa ng kanyang ina at hayaang malapastangan ang aman kanyang asawa. Ang kasal na ito ay nagtatapos dito." Lumingon si Maya at inakay ang kanyang ama papasok sa silid ng paghihintay. Isinara niya ng malakas ang pinto, walang pakialam sa mga sigaw ni Senyora Remedios at sa mga pamumuka at pakiusap ni Andres sa labas. Sa maliit na silid, tumingin si Maya sa sarili sa salamin. Ang puting bestida ang kasal ay ngayon ay mukhang kakaiba at mapakunwari. Mabilis niyang inalis ang malayer ng tela at suot muli ang maayos na unipormang PNP na may mga tuwid at matibay na tahi. Nang ang badge ng serbisyo ay nakakabit na sa kanyang dibdib, naramdaman ni Maya na ang kanyang dibdib ay bigla na lamang naging magaan. Ito ang tunay na kanya, ito ang lugar kung saan siya talaga nabibilang, hindi sa walang pusong ginto. Bumukas ang pintuan ng silid ng paghihintay ng isa pang beses. Lumabas si Maya ng may marangal na postura ng isang opisyal ng PNP. Hindi na siya ang mahina na bagong manugang, kundi isang punong inspektor na puno ng tapang. Nang makitang Senyora Remedios at ni Andres ang uniforme sa kanya, tumigil sila ng bahagya. Ang karismang isang tagapagpatupad na batas na nagsasabok mula kay Maya ay nagpagaan ng karangyaan ng mansyon at naging mababa at karaniwan.
Yumukot si Maya upang kunin ang tungkot at ibigay sa ama. Pagkatapos ay mahigpit na hinawakan ang magaspang at may kalus na kamay ng matanda. Tumingan niya si Andres sa huling pagkakataon. Ang boses niya ay kalmado hanggang sa nakakatakot. Ibinabalik ko sa iyo ang lahat kasama na ang titulo ngang manugang sa mataas na angkan. Mula ngayon, ang aking ama at ako ay walang utang sa pamilyang ito. Inakay ni Maya ang kanyang ama. Ang backpack sa kanyang balikat ay may ilang personal na gamit. Marangal na nilabay ang bulwangan na puno nga pirasong sirang faas. Hindi siya lumingon kahit minsan. Ang ulan sa labas ay patuloy na bumabagsak, ngunit ang mahakbang ng ama at anak ay napakatatag sa daang humahantong sa pintuan ng mansyon. Ang liwanag nga ilawng kalye ay nagbabagsak. Inilantad ang aninong 2 tao, isang matanda, isang bata na lumalakad sa gabi, ngunit ang kaluluwa ay punong liwanag ng kalayaan. Naramdaman ni Maya ang kamay ng ama sa palat niya kakaiba. Ang kamay niya ay hindi na nanginginig tulad ng nung nakaupo siya sa bulwagan. Mahigpit niyang hawak ang kamay ng kanyang anak, humakbang ng mayos ayon sa tunog ng tungkot na tumatama sa kalsada. Alam ni Maya na tama ang kanyang pinili. Ang katahimikang ito ngayon ay mas mahalaga kaysa anumang alahas sa mundo. Naiprotektahan niya ang pinakamahal niya, naipagtanggol ang pagmamalaking isang pamilyang sundalo laban sa paglapastangan ng mababang material na pagpapahalaga. Malamig ang hangin, ngunit ang puso ni Maya ay kakaibang mainit. Sa harapan nila ay isang mahabang daan, magabagong hamon ng buhay at karera. Ngunit para sa kanya, ang karangalan ng kanyang ama ang pinakamaningning na parola na gagabay sa kanya sa lahat ng bagyo. Ang tunog ng ulan ay patuloy na tumatama sa yerong matandang apartment. Para kay Maya ngayon, ang tunog na iyon ay kakaibang mapayapa. Ang maliit na silid na walapang 30 metro kwadrado, may mga lugar na nagbalat na ang pintura sa dingding. Ngunit ang amoy ng lumang libro at ng effervescent oil mula sa higaan ng kanyang ama ay naparamdam sa kanya na talaga siyang nakawi. Ibinaba ni Maya ang backpack sa lumang sahig na may pattern na retro, tahimik na naglakad upang pakuluan ang mainit na tubig para sa paang ama. Nakaupo ang matanda sa lumang ratan na upuan. Ang manipis na mga kamay ay mahigpit pa ring humahawak sa tungkot tulad ng isang ugalian ng pagtatanggol, ngunit ang kanyang mukha ay nakaluwag na. Wala ng pag-isip na nagpapasakit na dati ay naroroon sa bulwagan. Kinaumagahan, si Maya ay naroon sa opisina ng mas maaga kaysa karaniwan. Lumakad siya sa koridor ng tanggapan, tuwid ang likod, maayos ang uniforme, tahimik ang mukha na parang walang bagyo ang dumaan sa kanyang buhay kagabi. Ang mga mata nga kasama ay nakatuon sa kanya. Ang mga bulong nga sismis ay sumusunod sa bawat hakbang niya. Ang balita tungkol sa isang babaeng punong inspektor na inalis ang bestida ng kasal, ibinalik ang 1 milyong pisong alahas at inakay ang bulak na ama palabas ng mataas na angkan sa gabi mismo ng kanilang kasal ay kumalat ng napakabilis. May nagpapahanga sa kanyang tapang, may nanungayaw na naging tanga siya at nawalan ng pakakataon na baguhin ang kanyang buhay dahil sa isang sandaling pagmamataas. Narinig ni Maya ang lahat kasama na ang tawa ng ilang taong hindi mahilig sa kanyang pagiging tuwid, ngunit pinabayaan niya ang lahat. Pumasok siya sa opisina, binuksan ang folder ng isang espesyal na kaso ng ekonomikong panloloko na pinag-aralan, naktuon sa tuyong numero. Ang sakit ng pagtataksil ni Andres at ng paglapastangan ng Senyora Remedios ay nandun pa, nasusunog at sumasakit tulad ng isang bukas na sugat, ngunit hindi pinayagan ni Maya ang kanyang sarili na bumagsak. Naunawaan niya na ang tanging paraan upang patunayan ang kanyang sariling halaga sa oras na ito ay hindi ang pagpapaliwanag o panahoy, kundi ang paggamit ng tapangang isang sundalo upang isakatuparan ang katarungan. Pumasok ang kanyang commanding officer sa silid, naglagay mainit na kape sa mesa ni Maya, tumingin sa kanya ng may puno ngang pag-unawa ng mga mata. Maya, kung ikaw ay napagod, maari akong mag-sign para sa ilang araw na pahinga para maayos mo ang mapersonal na bagay. Itinataas ni Maya ang kanyang tingin, ang nga mata ay matatag at walang alon. Iulat ko po, sir, maayos po ako. Ang trabaho,
ay ang pinakamabuting gamot para sa akin ngayon. Ang espesyal na kaso ng pagtatago ng buwis at paglalaban ng pera ng makorporasyon ay nasa kritikal na yugto na. Ayaw ko pong mapabagal ang trabaho ngaming pangkat dahil sa personal na bagay. Sa araw na yon, inilubog ni Maya ang kanyang sarili sa mga bank statement at sa magkakaugnay na diagram ng mga ghost company. Bawat numero, bawat pangalan ay sinuri niya sa pamamagitan ng pananaw ng isang bihasang investigador. Ang loop ni Maya sa oras na iyon ay isang malupit na determinasyon. Nais niyang patunayan sa mga taong humusga nga sundalo na ang lakas ng karangalan ay higit na mas dakila kaysa sa gintong ginagamit nila upang takpan ang kanilang makasalanan. Dumating ang gabi, ang opisina ay nakiwan na lamang ni Maya sa ilalim ng dilaw na ilaw ng deslam. Ang katahimikan ay nagpapahintulot sa kalungkutan na paminsan-minsang dumating, ngunit mabilis siyang nagsasalita sa sarili nang naalaala ang ulap ng mga mata na ama at ang mga salita ng paglapastangan ng Senyora Remedios. Iyon ang pagpupuka, iyon ang nagpapalala ng kanyang pahuhukay sa mga dokumento na tila walang paraan palabas. Sa tamang oras na iyon, nang i-flip niya ang pahina ng record ng listahan ng mga pangalawang kasosyo ng korporasyon ng Regal Holdings, ang kamay niya ay biglang huminto. Isang pamilyar na pangalan ang lumabas na ligaw sa gitnang nga hindi kilalang pangalan, ngunit may napakakahina-hinalang tax ID number, Remedios Andres Trading and Export Corporation. Huminto si Maya sa pahinga. Ginamit niya ang marker upang itampok ang linya. Ang kanyang puso ay tumibay nang harapin niya ang listahan ng mga negosyo na pinaghihinalaan na bahagi ng kaso ng pagbili ng mga pekeng resibo. Ang pangalan na Remedios Andres walang iba ay ang negosyong puso ni Senyora Remedios, kung saan si Andres ay hawak ang titulo na Operations Director. Hindi ito isang simpleng negosyo en pamilya, tila gumaganap ito en papel en isang istasyon en paglipat para sa mga itim na pondo en parent corporation. Ang mahalagang clue na ito ay tulad ng kidlat na pumutol sa madilim na langit ng kaso. Natanto ni Maya na ang kasal na inayos Senyora Remedios para kay Andres ay marahil hindi lamang para humanap ng marunong na manugang. Ito ay isang galaw sa palaro upang lumikha ngang relasyon sa loob ng PNP bilang isang kalasag para sa mga pang-ekonomiyang paglabag. Pinigilan ni Maya ang tungkot sa kanyang kamay. Ang kanyang mamata ay nagliyab sa isang matigas na paniniwala. Ang katotohanan ay sa wakas ay nagsisimulang lumitaw mula sa likod ng lambong ng karangyaan. Ang mapirasong gintong iyon ay hindi lamang walang puso, tila puno rin silang amoy ng mga makasalanang transaksyon. Tumingin siya sa listahan ng mga suspek kung saan ang pangalan ng Remedios Andres ay nasa ilalim ng radar ng batas at nangako sa sarili na ang katarungan ay maaring mahuli ngunit hindi kailanman mawawala. Tiningnan niya ang folder ng ebidensya, naghahanda para sa isang direktang pag-atake sa walang pusong imperyo na nangahas na alipustahin ang karangalan ng kanyang ama at ng kanya. Ang muling pagtayo ni Maya ay nagsimula sa mga clue na ito, kung saan gagamitin niya ang sandatang batas upang ipagtanggol ang karangalan na hindi kailanman mabibiling pera. Ang tunong teleponong duty officer ay tumunong ng malakas at pinigilan ang isip ni Maya tungkol sa mga numero ng pagtatagong buwis. Isang pangalan ang lumabas sa screen, Andres. Hindi sumagot si Maya. Hayaan niya ang matunong telepono na tumuktok at huminto tulad ng kanyang huling pasensya para sa kasal na iyon. Ngunit si Andres ay hindi sumuko. Nakatayo siya sa tapat ng pintuan ng tanggapan ni Maya na may piling sasakyan. Ang kanyang maayos na suot ay kumikislap sa liwanag ng hapon, ganap na kakaibang lugar sa kabayatan ng palasyo ng PNP. Lumabas si Maya. Ang mukha ay malamig tulad ng isang estatwa. Ang mamata ay walang alon ng pagbabago sa harap ng dating asawa. Tumakbo si Andres patungo sa kanya, gustong hawakan ang kanyang kamay, ngunit inurong ni Maya ang kanyang sarili ng tiyak. Ang boses ni Andres ay punong pagmamakaawa, may kasamang pekeng pagod. Maya, pakinggan mo ako, ilang araw na nang hinahamak ako ni nanay. Siya ay naglalagay ng presyon na may balik ka sa lahat ng paraan.
Alam ko na ang nanay ay may mga salitang hindi angkop sa iyong ama ngunit matanda na siya pakawalan mo na ito. Umuwi ka. Ang maalahas ay nandun pa sa kahon na naghihintay sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, maaari ko siyang kumbinsihin si nanay na ang iyong ama ay manatili sa isang private apartment malapit sa mansyon para madaling bisitahin. Tumingin si Maya kay Andres, isang pakiramdam ngang pakasuklam ay dumating ng matindi sa kanyang dibdib. Hindi siya nakakitang isang lalaking nagsisising dahil sa pagmamahal, isang manikin lamang ang kanyang nakita na sumusubok na kontrolin ang putol na sinulid upang iligtas ang isang natatapos na laro. Nginisyan ni Maya ang kanyang labi, isang ngiting matalas tulad ng patalim. Sabihin mo sa iyong ina, ang 1,000,000 pisong alahas na iyon ay ingatan na lang niya para sa libing ng karangalan ng inyong pamilya. Hindi ako ang uri ng babae na kapag naktapon ng pera ay luluhod at babalik. Ang aming ama at ako ay mas gugustuhing mabuhay sa maliit na kwarto kaysa sa isang mansyon na ang kaluluwa ay bulok. Bago pa matapos ang salita ni Maya, nagsimulang ipakita ni Andres ang tunay niyang pagka-agitated at pagkakalkula. Huwag ka nang maging sutil. Alam mo ba kung gaano kaigting ang sitwasyon? Ang kumpanya ay may mga problemang legal na kailangang resolbahin. Kailangan ni nanay na nandito ka bilang manugang kasama ang iyong uniforme upang ang mga kasosyo at mga taga-suri ay mangalap ng respeto ng kaunti. Kapag bumalik ka, lahat ay maayos na maayos. Pagkatapos ng usapin na ito, bibigyan ko ang iyong ama ng 10 beses na higit pa. Nataranta si Maya, ang toto ay natuklasan niya kung bakit si Andres ay naparito. Natanto niya na halos maging isang dekorasyon, siya isang instrumento ngang kapangyarihan para sa pamilya ngang Senyora Remedios upang gamitin bilang kalasag upang protektahan ang kanilang madungis na negosyo. Hindi nila kailangan ng isang asawa o manugang, kailangan nila ng tata ng isang pamilya ng pulis upang itago ang lahat sa mata ng mundo, upang legalin ang mapisong basa ng pawis at luha ng iba. Ang pakasuklam ay ganap na pinalitan ang lahat ng natitirang pagmamahal. Naramdaman ni Maya na napakapalad niya nang magdesisyon siyang umalis ng gabi ng kanilang kasal. Kung siya ay natunaw, ngayon ay nagiging kasabwat siya ng mga kriminal, isang mansa sa berdeng uniforme na kanyang tinatanggap. Ang isipan ni Maya ay lumipat mula sa personal na sakit patungo sa pagiging determinado ng isang sundalo ng katarungan. Lumapit siya ng malapit kay Andres, ang boses ay mababa ngunit puno ng autoridad. Kaya pala ikaw ay naghahanap sa akin upang maging agimat para sa mga pekeng resibo at mga iligal na kargamento ng kumpanyang Remedios. Andres, nakamali ka Andres. Ang uniformeng ito ay suot ko upang protektahan ang batas, hindi upang takpan ang mga taong yumaman sa pamamagitan ng panloloko. Sabihin mo sa iyong ina maghanda na kayong harapin ang katotohanan. Ang luntiang latag nangit ay maluwang ngunit walang makatakas. Ang mukha ni Andres ay mula sa desperasyon ay naging mapula, pagkatapos ay unti-unting naging marahas nang makita niyang walang bisa ang lahat ng kanyang salita. Ang kanyang kahinaan ay naging kasamaan ng isang taong natigil sa sulok. Pinilit ni Andres ang kanyang makamao, ang mata ay nagliyap ng put. Sino kang akala mo sa sarili mo? Isang simpleng pulis na magtatapang laban sa aking pamilya. Alam mo ba kung sino ang mga kakilala ng pamilya namin sa itaas? Huwag mong isiping dahil naka-uniforme ka ay maari kang gumalaw ng gusto mo. Magsisisi ka, kailangang lumuhod ka at humingi ng tawad kay nanay kapag nakita mong ang iyong karera ay gumulong na parang alikabok. Nakatayo ng matatag si Maya, ang likod niya ay tuwid tulad ng isang puno sa harap ng bagyo. Wala siyang pagbabago sa harap ng pagbabanta ng isang taong marahas. Tiningnan niya ang multong ang karangyaan na nagpapakita sa pamamagitan ng baluktot na mukha ni Andres at nangako sa sarili na ang labanan na ito ay nagsisimula pa lamang. Ang taong nagtitiwala sa pera upang yurain ang dignidad ng tao ay kailangang magbayad ng mahal. Umakyat si Andres sa sasakyan. Ang tunog ng makina ay malakas tulad ng isang huling hamon bago siya lumayo. Iniwan ang itim na usok na pumapailan lang sa maringal na katayuan ni Maya. Tiningnan niya ang sasakyan na lumayo. Mahigpit ang kanyang hawak sa folder ng espesyal na kaso sa kanyang bag. Si Andres ay nagsabi ng isang bagay na tama, hindi siya magsisisi.
ngunit hindi dahil sa pag-alis kundi dahil pinili niyang tumayo sa panig ng tama upang linisin ang basura na katulad ng pamilya nito. Magsisisi ka sa pagtutol sa aming pamilya, wika ni Andres na binaba ang salamin ng sasakyan. Ang pagbabanta ni Andres ay hindi mga walang saysay na salita. Ang isang talunan, ito ay isang sunduot na nagsisimulang isang kampanya upang sirain ang karangalan ni Maya. 2 araw lamang pagkatapos ng kanilang harapan sa pintuan ng tanggapan, nakatanggap si Maya ng desisyon na pansamantalang sususpindihin sa trabaho upang ma-verify ang nilalaman ng isang anonymous na reklamo na naipadala sa Board of Directors. Ang nilalaman ng reklamong iyon ay mapanlinlang na pagkakaliha. Inakusahan siya ng paggamit ng kanyang posisyon upang mangikil sa pamilya ng dating asawa pagkatapos ng nabigong pagpapakasal. Kasama nito ang malarawan ni Maya na nakatayo sa tabi ng marangyang sasakyan ni Andres ng may maiting na mukha, masamang na edit. Ang mataong nagtatago sa likod ng karangyaan ay ginagamit ang pera at impluensya ang kanilang paboritong sandata upang sikmatin ang katarungan bago pa man ito lumitaw. Inalis ni Maya ang bet sa kanyang dibdib. Ang kanyang nakamay ay hindi nanginginig nang ilagay niya ito sa mesa ang commanding officer. Alam niya na ito ay isang taktika upang ihiwalay siya sa espesyal na kaso ng ekonomiya na mabilis na umusad. Ang commanding officer ay tumingin sa kanya nang may mga matang punong pagdududa. Maya, nagtitiwala ako sa iyo, ngunit ang proseso ay proseso pansamantala kang magpahinga. Isipin ito bilang oras upang mapayapa ang isipan pagkatapos ng mga nakaraang kaganapan. Lilinawan namin ang lahat sa lalong madaling panahon. Lumabas si Maya sa palasyo. Ang langit ng lungsod ngayon ay kulay abong parang natunaw na tingga, ngunit ang kanyang puso ay malinaw na puno ng tibay na paniniwala. Hindi siya umuwi agad, dumaan muna siya sa botika upang bumili nga ilang bagong bandahe para sa ama. Ang pansamantalang pahinto sa trabaho ay hindi nagpababa sa kanya, sa halip, nagbigay ito sa kanyang kinakailangang katahimikan upang obserbahan ang kalaban mula sa kadiliman. Alam niya na si Senyora Remedios ay tiyak na ipinagmamalaki ang tagumpay sa loob ng marangyagang mansyon, ngunit nakamali ang babae nang isipin na ang pag-alis ng uniforme ay pag-alis ng tapang ng isang sundalo. Tinanggap ngang maliit na silid si Maya nang may malinis na amoy ngang insenso na katapos lang sinding ngang kanyang ama. Ang matanda ay narinig ang mapaang anak na mas maaga kaysa karaniwan at huminto sa kanyang tungkot. Ang mapanuring mataingang ang matandang sundalo ay agad na nakilala ang kakaiba sa ritmo ngang pahinga nga anak. Dahan-dahang umupo si Maya sa tabi niya, hinawakan ang manipis na kamay nga ama. Sinubukan niyang magsalita ng kalmado. Tatay, nagbakasyon ako ngilang araw bukas. Nandito lang ako sa bahay at magluluto para sa iyo at maakay kita sa parke. Nanatiling tahimik ang bulak na matanda ng matagal. Ang tuyong nga kamay niya ay mahinahon na hinimas ang buhok ng kanyang anak tulad ng siya ay bata pa. Mahinahon niyang nagsalita, ang tinig ay mainit at may alingaw-ngaw, isang taong dumaan sa ulan ng bala. Maya, kapag naktatpon ng putik sa iyo ang mga tao, hindi iyon nangangahulugang ikaw ay marumi. Ang tuwid na puno ay hindi natatakot na mamatay ng nakatayo. Gawin mo ang tamang bagay na sinasabing ang iyong budi at responsibilidad bilang isang sundalo. Huwag pagandahing lup ang iyong sarili dahil sa mga taong mababa ang kalooban. Ang dangal ng ating pamilya ay hindi nakasalalay sa titulo o kaswatan. Nasa malinis na puso ito, anak. Ang payong ama ay tulad ng isang kidlat na dumaan sa gulugod niya. Sinusunog ang lahat ng pagod at pag-aalinlangan sa lup ni Maya. Ang kanyang kaluluwa ay biglang nagliwanag ng isang kakaibang katatagan. Natanto niya na hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay ang pagmamalaking ama, ang tradisyon ng isang revolusyonaryong pamilya na walang anumang halaga ng ginto ang maaring bilhin. Ang mga araw ng suspensyon ay naging pagkakataon para sa Maya na lihim na imbestigahan ng nagsasarili. Ginugol niya ang magabi sa pagsusuri ng kanyang mapersonal na tala tungkol sa mga koneksyon ng Senyora Remedios, mga lihim na address ng bodega na napansin niya ng maikling panahon na naging manugang sa mataas na angkan. Bawat araw, isinama ni Maya ang ama sa parke,
ngunit ang kanyang mata ay hindi huminto sa pagmamasid ng mga kakaibang sasakyan na naglibot malapit sa kanilang apartment. Ang profesional na kutob niya ay nagpapaalala sa kanya na pinapanatili pa rin ni Senyora Remedios ang mga taong sumusubaybay sa kanya. Marunong si Maya na ilipat ang kanilang pansin sa pamamagitan ng ordinaryong pang-araw-araw na gawain, ngunit sa loob ay dahan-dahan niyang tinutupi ang mga huling piraso ng napakalaking kaso ng pagtatago ng buwis. Naunawaan niya na upang mapabagsak ang isang imperyo na walang puso ngunit puno ngang makamandag na impluensya tulad ng pamilya ang Senyora Remedios, ang papel na record ay hindi sapat, kailangan ng isang buhay na saksi o isang lihim na dokumento na hindi pa nila naitapon. Sa isang hapon ng madilim na panahon, habang inihahanda ni Maya ang simpleng hapunan para sa ama, ang kampanilya ng pintuan ng kanilang maliit na silid ay malakas na tumunog. Isang lalaki na may nakabalot na jacket at sombrerong nakatakip sa kalahati ang muka ay nakatayo roon. Nang tanggalin niya ang sombrero, nagulat si Maya nang makilala si Tagal, isang dating kasama sa mga kasongan droga noong nakaraan. Ang taong narinig niya na umalis sa serbisyo dahil sa mga misteryosong dahilan. Tumingin si Tagal sa paligid ng isang beses upang matiyak na walang nakasubaybay, pagkatapos ay mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Inilagay sa mesa ang isang maliit na memory card at isang makapal na folder na may tatak na lihim. Tumingin si Tagal kay Maya. Ang mata ay punong determinasyon at kaunting pangamba. Maya, alam ko na ang tungkol sa iyo. Huwag kang magtiwala sa mga taong sinusubukan kang talunin. Ito ang kumpletong dokumentasyon tungkol sa network ng pagtatago ng buwis at paglalabang ng pera sa pamamagitan ng ghost company ng Senyora Remedios na lihim kong nakolekta sa lubang 2 taon nang nagtatrabaho ako bilang seguridad sa kanilang pangunahing bodega. Wala na akong uniforme ngunit ang dugo ang sundalo sa akin ay hindi nagpapahintulot na tumahimik sa harap ng kasamaan. Dito ay may listahan ng mga opisyal na tumanggap ng para upang protektahan ang kumpanyang Remedios Andres. Ikaw ang tanging taong pinagkakatiwalaan kong ibigay ito. Hawak ni Maya ang folder, naramdaman niya ang bigat ng katarungan sa kanyang kamay. Ang puting pahina ay puno ng malinaw na salita at numero tungkol sa mga krimen ng pamilyang ng dating asawa. Ang lihim na pakikipaglaban ay lumipat sa isang bagong yugto, kung saan ang kadiliman ay hindi naligtas na kanlungan para sa magatiwaling tao. Tumingin si Maya sa ama, ang matanda ay tahimik na nakaupo sa ratan na upuan, ngunit ang kanyang labi ay bahagyang ngumiti na para bang alam niya na ang liwanag ng katuwiran ay malapit ng sumilang. Tumingin si Maya kay Tagal, mahigpit na hawak ang folder sa kanyang makamay. Ang boses ay matigas dahil sa determinasyon. Salamat Tagal, sa labang ito, tiyak na mananalo tayo. Madaling araw, ang hamog ay nakakapit pa sa mga sangga ng mga lumang puno ng akasya sa apartment complex. Maingat na inihanda ni Maya ang maayos na uniforme ng medforces para sa ama. Mabuting pinayos niya ang bawat butones, binuat ang tiklop ng balikat ng kupas na uniforme ng matanda. Ngayon ay regular na pulong na, veterano nga, barangay isang bihirang pagkakataon para sa mga matandang sundalo na makita, muling alalahanin ang marangal na alaala ng panahon ng panganib. Inakay ni Maya ang ama, lumayang lumalakat sa makitid na kalye. Ang tunog ng tungkot na tumatama sa aspalto ay parang isang tahimik na martsa. Wala na siyang pakiramdam ngang kabigatan dahil sa anonymous na reklamo o sa abiso ngang suspensyon na nakabitin sa ibabaw ng kanyang ulo, sapagkat sa tabi niya ngayon ay ang pinakabuhay na simbolo ng karangalan at katapangan. Sa pulong, sa maliit na silid na kupas na ang pintura, ngunit mainit ang pagsasama-sama ng kasamahan. Tahimik na umupo si Maya sa sulok. Pinapanood ang kanyang ama sa gitna ng mga kaibigan, mga kamay na putol, mga paa na may prosthesis, at mga matang bulag tulad ng kanyang ama, nakapaligid sa isa at isa. Isang matandang veterano ang humawak sa kamay ng kanyang ama, ang boses ay puno ng emosyon. Naalala mo pa ba ang labanan sa bundok?
Kung hindi ka sumugal na paglapitan ako mula sa labas ng kulong sa gitnang putok ng baril, ang buhay na ito ay matagal na naiwan sa kagubatan. Ang mga mata mo ay naiwan doon ngunit kaming makasamahan ay magpakailanman na nagpaparangal sa iyo. Bahagyang ngumiti ang bulag na matanda, isang ngiting mapagmahal at mapayapa. Sumagot siya ng malalim at mayabong na boses. Ang isakripisyo, ang isang bahagi ng katawan upang mapanatili ang kalayaan ng bansa, upang ang ating mga anak ay mabuhay ng may kapayapaan, iyan ang utos mula sa puso ng isang sundalo. Wala tayong ipagparangalan, buhay pa tayo at naginuman ng tsaa dito ay napakaraming pagpapalana. Narinig ni Maya ang lahat. Bawat salita ng matandang sundalo ay tulad ng mga daloy ng kuryente na dumaan sa kanyang gulugod na ginigising ang bawat selula ng kanyang katawan. Tumingin siya sa mga kupas na medalya na kumikislap sa dibdib nga, ama na tanto niya na ang ito ay hindi lamang mapirasong metal, kundi patutuo sa isang mataas na ideal ngang pamumuhay na hindi kailanman naabot ng pera. Ang loob ni Maya ay nagliwanag sa isang bagong kamalayan. Ang pagmamalaki ay hindi lamang nasa pagpapanatili ng nakaraan kundi kailangang isabuhay sa pamamagitan ng pagkilos upang ipagtanggol ang katuwiran sa kasalukuyan. Hindi niya maring hayaang mga katulad ng Senyora Remedios ay gumamit ng pera upang yurain ang mga pagpapahalagang inihulog ng kanyang ama at mga kasama sa pamamagitan ng dugo at luha. Nang gabi ring iyon, sa ilalim ng dilaw na ilaw ng desklam sa maliit na silid, hindi na binuksan ni Maya ang folder ng kaso. Sa halip, nagsimula siyang sumulat ng mga unang salita para sa isang proyektong mahal sa kanyang puso, maalab na tahanan para sa mga veteranong sundalo. Nais niyang gamitin ang kanyang sariling determinasyon at impluensya upang mayugnay ang mga mapagkukunang panlipunan, bumuong isang lugar para sa mga matandang sundalo na nangangailangan upang walang sinuman sa kanila ang kailangang dumanas ng pagkahamak o kalungkutan tulad ng naranasan ng kanyang ama sa marangyagang mansyon. Bawat salita ay naglalaman ng puso at hangarin ni Maya, isang naantalang pagpapasalamat ngunit puno ng determinasyon para sa henerasyon ng mamagulang. Kinaumagahan, habang inaakay ni Maya ang ama sa parke malapit sa kanilang bahay, isang official vehicle na may asul na plaka ang huminto sa tabi ng daan. Bumaba ang commanding officer niya, may hawak na selyadong sobre sa kamay. Ang kanyang mukha ay nagliwanag, kakaiba sa pag-aalalang nakaraan. Lumapit siya, mahigpit na nakipagkamay kay Maya at malinaw na nagsalita sa harap ng kanyang ama, punong Inspector Maya Santos. Ikinukuwento ko sa inyo na ang Board of Directors ay nalinaw na ang nilalaman ng anonymous na reklamo. Iyon ay ganap na maling akusasyon upang sirain ang karangalan ng opisyal. Ang utos ng pagbabalik sa trabaho ay opisyal na nailabas ngayong umaga. Nakatayo ng matatag si Maya at nagsaludo ng tumpak. Naramdaman niya ang bagong lakas na dumanas sa kanyang dibdib. Nagpatuloy ang commanding officer. Higit pa riyan, batay sa mahahalagang material na lihim mong nakolekta sa nakaraang panahon, ang Board of Directors ay nagdesisyon na bumuo na isang espesyal na task force upang imbestigahan ang network na pagtatago na buwis at paglalaban na pera na Remedios Andres Corporation. Ikaw ang itinalaga na direktang mamuno sa task force, may kapangyarihang mag-deploy ng mga tauhan upang masira ang kaso sa pinakamaikling panahon. Ito ay isang responsibilidad, ngunit ito rin ang pagkakataon upang mabawi mo ang lahat ng sinubukan nilang agawin sa iyo. Tinanggap ni Maya ang utos, ang kanyang makamay ay mahigpit na hawak ang mayos na papel. Lumingon siya sa ama ang matanda, kahit hindi nakakakita, tila naramdaman ang kagalakang pumutok sa pamamagitan ng pahinga ng anak. Mahigpit niyang pinigilan ang kamay ni Maya, ang boses ay nanginginig sa pagmamalaki. Gawin mo ng maayos anak, ang katarungan ay kailangang isakatuparan, huwag nating hayaang magpatuloy ang masasama. Ang sikat ng umaga ay nagbahagi ng ginto sa mabalikat ng uniforme ni Maya, pinaliwanag ang berdeng marangal na kulay na palagi niyang iginagalang. Ang lihim na labanan ay lumabas sa liwanag.
Si Maya ay hindi na ang pinaghahanap, siya ay naging mangangaso. Sa kapangyarihan ng pagmamahala sa task force, alam niya na ang takip silim ngang walang pusong imperyo na tinatawag na Remedios Andres ay malapit na. Ang makupas na medalya sa dibdib ngang ama ay tila mas nagliliwanag kaysa dati, nakbibigay ng lakas sa kanya sa paglalakbay ngang paglilinis ng mansa ngang madungis na pera. Nakpaalam si Maya sa ama upang pumunta sa opisina. Bago lumakat ang sasakyan, tumingin siya sa retrovision. Nakita ang matapang na aninong kanyang amang sundalo na nakatayo sa gitnang parke na punong araw. Lihim na nangako siya, "Tatay, hindi kita bibiguin." Ang 1,000,000 pisong ginto na iyon ay luluhod sa harap ng dangal mo at ko. Ang tunok ni sirena ay pumutol sa maikting na atmosfera na hapon sa sentro ng lungsod. Ang hanay ngamga espesyal na sasakyan ay biglang huminto sa harap ngang maringal na tanggapan ng Remedios Andres Trading and Export Corporation. Bumaba si Maya mula sa sasakyan. Ang uniforme ng PNP ay maayos at tuwid. Ang mata ay tulad ng tabak na hinubat mula sa scabbard. Ang pormasyon NG Emega Investigador ay mabilis na kumalat. Naksara sa lahat NG Exit sa kabigwang NG Emega Puwersa NG Seguridad. Itinulak ni Maya ang pintong salamin at pumasok sa pangunahing lobby, kung saan ang ma-award at golden trophy ng negosyo ay nakabitin sa dingding tulad ng makulay na mga maskara na nagtatakip ng kabulukan sa loob. Sa opisina ngang COO, si Andres ay abala sa pagpirma ngang isang bunton ng pekeng resibo nang biglang bumukas ang pinto. Itinataas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay biglang namutla nang makita si Maya na nangunguna sa task force. Nahulog ang ballpen sa kanyang kamay sa sahig na lumikhang malakas na tunog sa gitna ng katahimikang espasyo. Nauntok si Andres, ang boses niya ay nawala sa takot. "Maya, ano ang ginagawa mo rito? Ito ay tanggapan ng kumpanya, hindi ka maaring basta-basta pumasok at gumulo dito." Hindi sumagot si Maya. Mahinahon niyang inilabas ang utos ng agarang pagsasaliksik at utos ng pagpapataw ng kaso at inilagay sa mesa ni Andres. Ang boses niya ay malamig at tiyak tulad ng isang hatol na naipahayag na, "Punong Inspektor Maya Santos, Pinunong Espesyal na Task Force. Andres, mayroon kaming utos ngang agarang pagsasaliksik sa tanggapan ng Remedios Andres Corporation para sa pagtatago ng buwis at paglalabangang pera. Kailanganin namin na ikaw at ang lahat ng empleyado ay manatili sa inyong mga posisyon at makipagtulungan sa investigasyon." Sa sandaling iyon, mula sa silid sa likod lumabas si Senyora Remedios. Ang damit ay marangal pa rin, ngunit ang mga mata ay punong ang pula dahil sa galit. Nang makita ang dating manugang na may kapangyarihan sa kamay, hindi siya natakot. Siya ay nagsimulang magsigaw habang itinapon ang papel sa mesa, "Kaaway na hayop! Ginagamit mo ang iyong katayuan bilang pulis para magiganti sa amin. Galit ka dahil napalayo ka sa aming pamilya, kaya gagamitin mo ang pekeng kapangyarihan para saktan kami. Tatawagan ko ang iyong mga pinuno at makikita natin kung gaano katagal mananatili ang iyong posisyon." Tumingin si Maya ng direkta sa nagsusulat na mukha ng Senyora Remedios. Walang anumang alon ng pagbabago, walang personal na galit ang lumitaw sa kalmadong mukha niya. Ang loob ni Maya sa oras na iyon ay nakarating sa ganap na katahimikan ng isang tagapagpatupad ng katarungan. Hindi siya natutuwa sa pagbagsak ng isang taong dating naglapastangan. Sa kanya nakita lamang niya ang hindi maiwasang resulta ng batas ng karma. Lumapit si Maya sa Senyora Remedios. Ang boses ay mababa ngunit makapangyarihan. "Nagkamali kayo, Senyora. Ang lahat ng ginawa ninyo sa aming ama at sa akin na itala ng langit. At ngayon ay nandito ako upang isakatuparan ang batas. Dapat tandaan ng Senyora, ang luntiang latak ng kalangitan ay maluwang ngunit walang makakatakas. Ang lahat ng ebidensya tungkol sa inyong network ng pagbilingang pekeng resibo at itim na pera ay nasa aming makamay na." Gustong lumapit ni Senyora Remedios upang gagawin ang utos, ngunit dalawang investigador ay mabilis na umadlang. Si Andres ay dahan-dahang umupo sa upuan. Ang makamay ay nanginginig na hawak ang gilid ng mesa. Ang bibig ay nagsasalita ng mga walang kahulugang salita.
Ang pagmamataas ng isang imperyo ngang para ay nagsimulang mabasag sa harap ng kapangyarihan ng katotohanan. Nagsimulang buksan ng mamiyembrong task force ang mga lihim na drawer, ang mga dobleng rekord ng rehistro na nagtatago ng tunay, nakita at listahan ng mga ghost company na maingat na itinayo ni Senyora Remedios. Tahimik na pinapanood ni Maya ang pagsasaliksik. Nakita niya ang mga alahas na kumikislap sa loob ng ligtas na kahon na nabuksan. Nakita ang mga bundle ng dolyar na nakaayos ng maganda at nasel. Ayon ang mga bagay na dati ay ginagamit NG, Senyora Remedios upang sukatin ang halaga NG tao. Ngayon ay makatibayan na lamang ng kasalanan ang maito. Naalala niya ang marangal na gabingang kasal na punong ginto. Naalala ang magasalitang ang panghamak sa kanyang ama. Ngayon ang mismong nga piso na iyon ang nagdadala sa babae sa isang patay na daan. Nang ang huling ligtas sa sariling silid ng trabaho ng Senyora Remedios ay nabuksan, natagpuan dun ang pamilyar na pulang kahon na ginto. Sa loob, nandun pa rin ang 1,000,000 pisong alahas na ibinalik ni Maya ng gabing iyon. Nang makita ng Senyora Remedios ang kahon, biglang bumaksak siya. Umiiyak siya ng malungkot at naghihinakpis. Huwag hawakan iyan ang ginto ng aming pamilya, iyan ang aming pawis at luha. Iyan ang aking lahat. Lumapit si Maya, tumingin sa walang pusong gintong iyon, pagkatapos ay lumingon sa Senyora Remedios. Ang mamata niya ay malamig hanggang sa nakakatakot. Ang ginto na ito kasama ang lahat ng ari-ariang nasa mansyon ay iasel para sa investigasyon upang malaman ang pinagmulan ng mga ito. Ang mga bagay na ito ay hindi mabibili ang dangal ngang aming ama at ngayon ay hindi rin nito mabibili ang kalayaan ninyo. Isang miyembro ng task force ay lumapit at ginanap ang ritual NG pagsusuot NG maaposas a emega kamay NG, Senyora Remedios. Ang malakas at tuyong tunog na metal ay nag-alingaw-ngaw, ganap na pinipigilan ang ilusyon ng kapangyarihan ng mapagmataas na babae. Lumuhod si Senyora Remedios sa sahig. Ang marangal na buhok niya ay ngayon ay gumugulong. Ang mata ay malabo habang sinusundan ang mga bag ng ebidensya na inilalabas ng mga opisyal. Si Andres ay ginalahing agad pagkatapos nito. Ang kanyang mukha ay mapuslak, ang paglakad niya ay totohanaon tulad ng isang taong nawalan ng kaluluwa. Ang tanikalang langit ay ganap ng nagsarado. Ang tanggapan ng Remedios Andres Corporation dating simbolo ng kayamanan ay ngayon ay lugar lamang ng isang napakaraming kriminal na kaso. Nakatayo si Maya sa gitnang magulumihang silit, humingang malalim. Hindi siya masaya, hindi rin siya malungkot. Naramdaman lamang niya ang pagpapagaan ng kanyang puso na parang nabitawan ng isang napakabigatang pasan. Ang katarungan ay naisagawa hindi sa pamamagitan ng mababang paghihiganti kundi sa pamamagitan ng maningning na liwanag ng batas. Lumabas siya sa tanggapan, ang hangin ng hapon ay humampas sa uniforme niya. Tumingin si Maya sa langit kung saan ang mahuling sikat ng araw ay nagliliwanag tulad ng mga medalya sa dibdib ng kanyang ama. Alam niya na kapag umuwi siya, maari niyang marangal na hawakan ang kamay nga ama at sabihing ang katarungan sa wakas ay nanalo para sa mga sundalo. Lahat na ari-ariang hindi mayos ang pinagmulan kasama na ang 1,000,000 pisong marangal na ginto ay nasaal na marka na investigasyon. Isang walang pusong imperyo ang gumiba, nagiwan sa likod nito ng gabuntong hininga ng huli at masakit na pagsisisi. Ang tanggapan ng Remedios Andres Corporation ay dating simbolo ngang kayamanan ngayon ay isang walang kaluluwa lamang sa ilalim ng gapulang tape ngang investigasyon. Ang ingay nga nakukumahok, namga tao sa labas ng pintuan ay nawala na, iniabalik sa lugar ang nakakatakot na katahimikan. Si Andres ay nakatayo sa harap ng lobby. Ang dating maayos na hitsura niya ngayon ay gumugulong at gusot tulad ng isang palaboy na naligaw sa kalagitnaan ng kanyang sariling negosyo. Hindi siya agad inaresto dahil kulang pa ang direktang ebidensya ng pamamahala sa network. Ngunit ang utos ng pagbabawal sa pag-alis sa lugar ng tirahan at ang pag-freeze ng lahat ng ari-arian ay nagpagawa sa kanya na isang tunay na walang-wala.
Lumabas si Maya mula sa pangunahing pintuan, hawak ang huling folder ng ebidensya. Tumakbo si Andres patungo sa kanya, ang mukha ay magaspang at may malalim na mata dahil sa pagod ang hitsura. Niya ay may kasamang desperadong pagkagulat. Lumuhod siya agad sa harapan ni Maya. Ang makamay ay humawak sa gilid ng kanyang uniforme. Ang boses ay punong paghihinakpis. Maya, nakikiusap ako sa iyo, tulungan ang aking ina. Matanda na siya, hindi niya kaya ang bilangguan. Ikaw ang pinuno, maaari mong baguhin ang nga record. Ipinangako ko ang lahat ng ginto, ang mansyon, sasanglain ko lahat para sa iyo, basta iligtas mo ang aming pamilya ngayon. Tumingin si Maya sa lalaking dating asawa, isang pakiramdam ngang pagkasuklam na halong kalungkutan ang bumangon sa kanyang dibdib. Hindi niya nakita ang isang lalaking nagsisisi dahil sa pagmamahal. Nakita lamang niya ang isang manikin na sumusubok na gamitin ang natitirang piraso ng nawala na kayamanan upang makipagtawaran sa katarungan. Umatras si Maya ng isang hakbang. Tiyak na pinalaya ang kanyang sarili mula sa mga kamay ni Andres. Ang boses niya ay malamig tulad ng yelo. Ikaw ay hindi pa gumigising. Andres, ano ang gagamitin mong pantawad? Ang mansyon na naseal na ba o ang 1,000,000 pisong ginto na nasa bodega na ebidensya? Anong karapatang meron ka upang makiusap ng habag ng ikaw at ang iyong ina ay nagamit ng pera upang yurain ang dignidad ng napakaraming tao kasama na ang aking ama? Sumigaw si Andres sa desperasyon. Ngunit iyon ay ang aking ina ginawa, niya ang lahat para sa pamilyang ito, para sa iyong kinabukasan at akin. Bahagyang ngumiti si Maya. Ang mga mata ay matulis na nakatutok sa pagkasira sa likod ni Andres. Tingnan mo ng mayos ang pagkamapanghusga at walang hanggang kasakiman ng iyong ina ay lumikhang gunawal na ito. Hindi niya ginawa ito para sa sinuman, ginawa niya ito para sa kanyang sariling pagmamataas. At ikaw, ang iyong kahinaan, ang hindi pagtanggi sa kasamaan mula sa simula, ito ang pinakamapanganib na lason na pumatay sa pamilyang ito ng dahan-dahan. Kung nang gabing iyon ay nagkaroon kang katapangan ng isang tunay na lalaki para ipagtanggol ang aking ama at ang katotohanan, marahil ang lahat ay naging iba, ngunit pinili mong manahimik upang mag-enjoy sa itim na pera. Ang loop ni Maya sa oras na iyon ay mapayapa hanggang sa kakaiba. Natanto niya na ang trahedya ni Andres ay hindi niya ginawa, ito ay natural na resulta ng isang proseso ng pagpaparaya sa kasamaan. Ang kahinaan ni Andres ay ang pinakamahinang bahagi na nagpagawi sa kanya na hindi lamang nawala ang asawa at amang ang asawa, kundi ngayon ay nawala rin ang negosyo at kalayaan ng kanyang ina. Isang lalaki na walang gulugot gaano man karaming ginto ang itapon sa kanya ay isang walang pusong bunton ng laman lamang. Yumuko si Andres at bumagsak ang kanyang ulo sa malamig na sahig ng marmol. Ang iyak niya ay halong tinig ng kulog mula sa malayo. Sa sandaling iyon, ang kanyang telepono ay nagtuktok ng walang tigil, mga tawag mula sa mga estratehikong kasosyo. Ang mga taong dating jumuyukod sa Senyora Remedios ay nagbago, NG Tinginagad, nagmumura at nanggangailangan, NG Bayad. Ang makontratang bilyon-bilyon ay nakansela sa isang kedap ngang mata. Ang maitim na utang ay nagsimulang gumubot. Natanto ni Andres na nang sumabo ang tata ng mataas na angkan, wala na siyang natira liban sa isang bunton ng utang at pagama ng lahat. Hindi na tumingin pa si Maya ng kahit isang segundo, lumakat siya palabas sa tabi ni Andres, tuwid at matatag ang hakbang. Ang tunong kanyang nga paa ay malakas at matatag sa katahimikang espasyo, tulad ng isang pahayag ng pagtatapos ng isang panahon ng pagkukunwari. Hindi siya natutuwa, nakita lamang niya ang kaluwagan ng ang katarungan ay ganap na naisagawa. Ang langit ay biglang nagbuhos ng ulan, ang mamalamig na patak ay nahugas ng alabok ng pekeng karangyaan. Lumakad si Andres ng dahan-dahan sa gitna ng ulan, wala ng marangyaang sasakyan, walang nagdadala at nagtatanggap sa kanya. Bawat hakbang niya ngayon ay mabigat na parang may tanikala. Ang kanyang anino ay naging malabo sa gitna ng maraming tao sa lungsod. Nawala ang lahat, pamilya, pera, karera, at ang pinakamahalagang bagay, ang karangalan ng isang tao ay sarili niyang inilibing sa mga walang pusong alahas.
Ang Imperyong Remedios Andres ay opisyal ng gumuho nag-iwan ng isang mahahalagang aral tungkol sa karma. Sa ilalim ng malakas na ulan, ang huli na lamang ay ang masakit na pagsisisi at ang presyo na babayaran para sa isang buhay na nagpahalaga sa material na bagay ng higit sa dangal ng tao. Bumaksak si Andres sa ulan na walang lahat. Ang panahon ay tulad ng isang daloy na naglilinis ng lahat ng alikabok ng nakaraan. Lumipas na ang isang taon mula sa masulong na gabing iyon ng kasal. Ang mapagmahal na sikat ng umaga ng isang bagong araw ay sumasaklaw sa malawa na bakuran ng alap na tahanan para sa mga veteranong sundalo. Ang proyektong nagmumula sa puso na itinayo ni Maya gamit ang kanyang determinasyon at tiyaga sa pag-abot ng suporta. Ang malawak na bakuran ay may mga linya nga flowering trees na nagpapalit ng dahon. Ang huni nga ibon ay halong masayang tawanan ng mga matandang sundalo at mga bata sa paligid. Ngayon ay araw ng pagbubukas, isang makasaysayang sandali na hindi lamang nagtatanda ng muling pagsibol para sa mga buhay na veterano kundi para sa kaluluwa ni Maya mismo. Nakatayo si Maya sa pangunahing lobby. Ang uniforme ng PNP sa kanya ngayon ay kumikislap ng bagong ranggo. Dahil sa tagumpay ng paktiran ng napakalaking kaso ng ekonomiya ng Remedios Andres at sa mga kontribisyon para sa komunidad, siya ay napromote bago pa man ang oras. Ngunit ang pinagmamalaki ni Maya ay hindi ang bagong ranggo sa balikat kundi ang imahe nga kanyang ama na nakaupo sa gitna ng gabata. Ang matanda ay nakasuot ng maayos na uniforme ng Armed Forces. Ang dibdib ay puno ng medalya na maingat na pinakintap ni Maya. Ang mga mata niya ay malabo pa rin dahil sa pinsalang digmaan, ngunit ang kanyang mukha ay nagliliwanag. Ang kanyang kaluluwa ay maliwanag tulad ng isang apoy na hindi kailanman mamamatay. Bahagya niyang hinahimas ang buhok ng isang bata. Ang kanyang boses ay malalim at mainit habang ikinukwento ang tungkol sa mga marangal na labanan, tungkol sa pagkakaibigan ng mga kasamahan na pinagsama-samang kahirapan. Ang mga bata ay nakikinig na waring lumulunok ng bawat salita. Ang mga mata nila ay malaki at puno ng pahanga. Ang ama ni Maya ay hindi na ang hamak na bulak na matanda. Siya ay naging isang nagbibigay ng apoy, isang kinatawan ng isang marangal na panahon ng kasaysayan. Sinabi niya sa mga bata, "Ang aking mamata ay iniwan sa larangan ng labanan, ngunit nakikita ko pa rin kayo, nakikita ko ang kinabukasan ng ating bansa sa pamamagitan ng mamainit na kamay na ito. Ang karangalan ng tao ay hindi nasa damingang kundi sa paraan ng pamumuhay at pagbibigay nito sa mundong ito." Nakatayo si Maya ng malayo at pinipigilan. Ang kanyang dibdib ay punong isang tunay na kasiyahan. Naalala niya ang gabing iyon nang ang mabigat na alahas ay tumigil sa kanyang lig at nagpapahirap sa kanya sa pahinga. Ngayon, ang kanyang lig ay walang laman, ngunit ang kanyang kaluluwa ay magaan at mapayapa ng kakaiba. Ang kaligayahan pala ay ganito kasimple, hindi ito nasa mapiraso ng walang pusong metal, hindi sa karangyaan ng mataas na angkan, kundi sa mapayapang ngiti ng ama at sa pagtanggap ng mga kasama. Pinili niya ang tamang landas kahit mahirap, ngunit puno ng pagmamalaki. Ang loop ni Maya sa oras na iyon ay ganap na katahimikan. Dumaan siya sa bagyo upang maunawaan na ang halaga ng isang sundalo ay hindi kailanman sinusukat ng material na bagay. Bawat tisang itinayo, ang tahanan ay puno ng pawis at determinasyon ni Maya, isang malakas na sagot sa mataong dating alipustahin ang karangalan ng mga sundalo. Ang seremonyang pagbubukas ay naging marangal ngunit mainit. Ang dating kasama, ang miyembro ng task force na nagsiyang kasama, ay lahat naroroon upang batiin si Maya. Tiningnan nila siya ng may respeto, hindi dahil siya ay manugang ng mayaman kundi dahil siya ay isang matapang na opisyal, nangahas na tumayo laban sa kasamaan at ipagtanggol ang katuwiran hanggang sa dulo. Nakiipaggamay si Maya sa bawat isa. Ang ngiti niya ay maliwanag sa ilalim ng sikat ng araw, isang ganda na puno ng karanasan at tapang. Sa gitna ng mabisita at mga mamahayag, isang batang reporter ang lumapit, hawak ang recorder ng may pag-usisa.
Commander Santos, marahil hindi mo malilimutan ang nakakaali na kasal 1 taon na ang nakakaraan, ang 1 milyong pisong alahas at ang dramatikong katapusan. Kung babalik ang oras, magsisisi ka ba dahil napalampas mo ang pagkakataon na maging manugang ngang mataas na angkan sa loop lamang ngang isang gabi? Huminto si Maya ng sandali. Ang mamata ay tumingin sa direksyon ng kanyang amang nakikipaglaro sa mga bata. Hindi siya naguguluhan sa halip, ang ngiti sa kanyang malabi ay naging mas malalim. Tumingin siya ng direkta sa lens ng kamera, ang boses ay mahinahon at tiyak, "Magsisi? Hindi ako kailanman nagsisi. Sa kabaliktaran, lihim ko itong ipinagpapasalamat. Ang 1 milyong pisong alahas ay napakaraming halaga. Ngunit ito ay napakaaliwan kumpara sa pagmamalaki ngaming ama at ko. Iyon ay hindi isang pagkawala, iyon ay isang paghahanap ng aking tunay na sarili. Ang kasal na iyon na hindi natuloy ang pinakamahalagang aral ng aking buhay. Natutunan ko na ang karangalan ay ang tanging bagay na hindi maaring ipagbili o ipagpalit, at ang isang sundalo ay hindi kailanman yuyuko sa harap ng pera." Ang pahaya ni Maya ay nagaling-aungaw sa espasyo at naging palakpakan ng matandang sundalo. 1 taon ang lumipas, ang mga mapanghusga ay nakulong. Ang mga duwada ay nalunod sa gunawal ng kanilang mga utang. Ang pagmamalaki lamang ng sundalo ang nananatiling maliwanag sa ilalim ng araw. Inakay ni Maya ang kanyang ama. Lumakad sila ng dahan-dahan sa makitit na daan ng tahanan. 2 anino, isang matanda, isang bata matatag na lumakas. Iniwan sa likod ang lahat ng mga alalahanin ng nakaraan. Ang gintong araw ay bumaba sa balikat ng uniporme ngang matandang sundalo, mas maliwanag at mas mahalaga kaysa anumang uri ngang ginto sa mundo. Ang liwanag ng hapon ay lumala sa masasalimuot na makitid na kalyeng mahirap na komunidad ng Tondo, kung saan ang amoy ng mahalumigmig na mga boarding house na natutunaw ay halong amoy ng nasisira na pagkain mula sa mga kariton ng nagbebenta. Kasama ngang task force si Maya sa isang komunal na programa ngang pagpapalawig ng batas at pagsusuri ngang paninirahan sa lugar na ito. Ang kanyang mapa ay matatag, ang unipormeng PNP ay marangal na nagliwanag sa isang sulokng lugar na mahirap. Hindi niya inisip na sa pinakamababa at pinakadukhang lugar na ito, haharapin niya ang mga multo nga maliwanag na nakaraan. Sa tabi ngang isang napakataas na bunton ngang basura, isang payat na babaeng may tahi-tahi at sulsi-sulsi na damit ay nakaupo sa lupa. Ang buhok na dati ay nakabukas, nang marangal ngayon ay maputla, madukhain at nakabitin na tumatakip sa kalahati ng pilik na mukha. Iyon ay si Señora Remedios. Ang matatalas na mata niya na dating puno ng kapangyarihan ngayon ay malabo at walang laman. Patuloy siyang nakmumutala ng mga walang kahulugang salita. "Saan na ang aking ginto? Ang aking 1 milyong piso saan na? Anak na manugang, dalhin mo ang ginto, naghihintay na ang mabisita sa pangunahing sala. Bakit ganito kadilim? Sino ang nagoff ng ilaw sa aming mansyon?" Nakatayo ng tahimik si Maya. Ang kanyang puso ay humigpit ng isang tibok sa nakakatakot na eksena. Ang sobrang kapangyarihan at kasakiman ay bumaksak sa babaeng dating walang habas alipustain ang buhay ng tao at ginawa siyang isang walang kaluluwa sa gitna ng basura ng lipunan. Ang parusa ang batas ay naisagawa, ngunit ang parusa ang budi at ang karma ay tila mas malupit. Hindi na niya naalala kung sino siya, naalala lamang ang nawala niyang ginto, isang sakit na pag-obsesyon sa material na bagay na tuluyan ng lumubog sa kanya sa kadiliman. Sa tamang oras na iyon, isang lalaking may katamtamang gulang na may itim na balat dahil sa panahon, ang nga mata ay malalim na punong pagod, ay lumabas mula sa isang maliit na talyer ng pagkukumpuni malapit doon. Iyon ay si Andres. Ang dating marangal na damit ay pinalitan ng damit na pangproteksyon na punong langis at pawis. Malumanay niyang indalhan ng isang mangkok ng manipis na lugaw si Señora Remedios at dahan-dahang kinuwento ito sa kanya. "Nanay, kumain kang kaunti. Huwag ka nang maganap, wala ng ginto, tayo ay walang-wala na." Itinataas ni Andres ang kanyang tingin at namangha nang makita si Maya. Ang mangkok sa kanyang kamay ay nanginginig, ang magaluha ay biglang bumuhagdag sa kanyang pisngi na payat na pisngi. Wala ng pagmamataas,
Wala ng pagbabanta, nandun lamang ang masakit at huli na pagsisisi sa pinakadudulang buto. Yumukot ng mababa si Andres, hindi makapaniwala na makiharap sa maningning na unipormeng dating asawa. Ang kanyang boses ay napalayo sa kahihiyang, "Maya, ikaw ba iyan? Pasensya na ako. Kung nang gabing iyon ay nakinig ako sa iyo, kung nakaroon ako ng katapangan na ipagtanggol ang iyong ama, sana hindi naging gaito si nanay, at hindi rin ako dapat namuhay ng ganito." Ang loop ni Maya ngayon ay walang anumang kasiyahan ng isang mananalo. Tumingin siya kay Andres, tumingin kay Senyora Remedios, nakita lamang niya ang kalungkutan para sa mga taong sarili nilang inilibing ang kanilang kaligayahan sa kaibuturan ng kasakiman. Ang pagkasuklam nung nakaraan ay pinalitan ng kapatawaran ng isang kaluluwa na tunay na nagbago na. Naunawaan niya na ang pagpapatawad sa mga kaaway ay ang pinakamabuting paraan upang mapanatiling malinis ang kanyang puso. Dahan-dahang inilabas ni Maya ang kanyang pitaka. Pumunta sa karaniwang tsarinderya malapit doon, bumili ng 2 kahon ng mainit na pagkain kasama ang ilang lata ng gatas. Inilagay niya ito sa tabi ni Senyora Remedios. Pagkatapos ay tumingin kay Andres ng may mga matang mapayapa ngunit may kasamang unawa ngang, "Isang tao, alagaan mo siya ng mabuti. Ang nakaraan ay tapos na, isipin mo ito bilang presyo na babayaran upang makapagsimula ng isang matuwid na buhay. Ang aming ama ay maayos pa, pinalaya na niya ang lahat matagal na." Lumuhod si Andres sa lupa. Ang iyak niya ay puno ng salitang hindi na maaring bawin sa gitna ng mahirap na kalye. Natanto niya na habang ang kanyang pamilya ay nagpapahalaga sa mga huwad na bagay tulad ng ginto at katanyagan hanggang sa gumiba ang lahat, si Maya at ang kanyang ama ay patuloy na matatag dahil sa pundasyon ng moralidad at pagpapahalaga sa sarili. Ang kabaitan ni Maya ngayon ay ang pinakamasakit na sampal sa kanyang kahinaan noong nakaraan. Natanto ni Andres na nawala na niya ang pinakamagandang babae sa kanyang buhay, nawala niya ang pagkakataon na mabuhay ng may kahulugan. Lumingon si Maya at lumakat, hindi naglingon kahit minsan. Ang kanyang anino ay bumagsak sa makitid na kalye ng marangal at malinis. Ang mahuling sikat na araw ay bumaba sa uniforme niya at ginawang maliwanag ang espiritu, ang isang sundalo na palaging naglalagay ng katarungan at dignidad ng una. Sa likod niya, ang boses ni Senyora Remedios ay patuloy na naghihinakpis tungkol sa ginto. Ang iyak ni Andres ay punong hapis, lahat ay naging malabo sa lumipas na panahon. Ang malinaw na larawan ng pagkakaiba sa pagitan ng isang panik na gumuho at sumabog, ang nagpapahalaga sa material na bagay, at ng isa pang panik na matatag at maliwanag, ang nagtatagan ng moralidad, ay naging maliwanag na malinaw. Ang katahimikan sa loob ng kaluluwa ang pinakamahalagang ginto na hindi kailanman maabot ng anumang kapangyarihang panlipunan. Ngumiti si Maya, nakpatuloy ang paglalakad sa misyon ng pagpapatupad ng katarungan. Ang puso ay magaan tulad ng ulap sa langit. Ang nakikita ng mata, ang karma, ang luntiang lata ng langit ay maluwang ngunit walang makatakas kahit kailan. Ang kaluwalhatian ng isang mataas na kumander ng PNP at ang kahirapan ng manakmamataas sa pera kapwa nagsulat ng pinakatumpak na katapusan para sa isang kwento ng karangalan ng tao. Ang malaking bulwagan ng Philippine National Police ngayon ay puno ng watawat at streamers. Ang solemne na atmosfera ay sumasaklaw sa bawat sulok. Ito ay isang seremonya ang pagkilala sa mga pinakanatatanging sundalo ng PNP na may espesyal na tagumpay sa paglaban sa krimen ng ekonomiya at sa pagtupad sa trabaho ng pagbabayad ng utang ng bansa sa mga veterano. Nakatayo si Maya sa hanay nga kinikilala ang uniformeng superintendent ay maayos at tuwid. Ang maranggo ay kumikislap sa ilalim ng ilaw ng entablado. Ngunit naiba sa karaniwan niyang mahinahon at matatag na postura sa operasyon o sa silit ng investigasyon. Ang kanyang mga mata ngayon ay punong pagkanti, nang ang kanyang kamay ay mahigpit na humahawak sa magaspang na kamay ng kanyang ama. Nang marinig ang pangalan ni Maya,
Hindi siya nag-iisang umakyat sa entablado eng tagumpay dahan-dahan niyang ginabayan ang matandang veteranong sundalo sa unipormeng puno eng mangga ribon at medalya patungo sa sentro eng entablado. Ang buong bulwagan ay biglang naging tahimik, pagkatapos ay isang matunog na palakpakan ang sumabog, paulit-ulit at hindi matapos-tapos. Iyon ay hindi lamang paggalang para sa isang mahusay na babaeng opisyal kundi isang malalim na pagpupugay sa isang henerasyon ng nga magulang na nagsakripisyo ng dugo upang pangalagaan ang ating bansa. Sa entablado, ang mataas na opisyal ng PNP ay nag-abot ng medalya ng tapang sa unang uri kay Maya, pagkatapos ay mapagmahal na nakipagkamay sa matanda. Nakatayo ng matatag si Maya, hawak niya ang nanginginig na kamay nga ama, dahan-dahang inilagay sa bagong medalya na malinis pa ang amoy ngang metal sa kanyang dibdib. Ang bulag na matanda, kahit hindi nakakakita, ay tila naramdaman ang kagalakang pumutok sa pamamagitan ng pahinga ng kanyang anak. Ang boses niya ay nanginginig ngunit punong pagmamalaki. Napakagaling mo anak, ang medalyang ito mo ay mas maliwanag kaysa sa lahat ng akin noong nakaraan. Nasisiyahan na ang iyong ama. Naramdaman ni Maya na sumasakit ang kanyang ilong sa iyak. Tumingin siya sa mga hanay ng mga kinatawan. Nakita ang makasama na ngumingiti. Nakita ang mabeterano mula sa tahanan na naroon din upang makibahagi sa kagalakan. Ang loob ni Maya ngayon ay wala ng espasyo para sa mga multong nakaraan o sa walang pusong alahas na huwad na mataas na angkan. Natanto niya ng karangalan ay ang nag-isang bagay sa mundo na hindi kailanman maring ipagbili o ipagpalit. Sa pagsasalita sa seremonya, ang boses ni Maya ay tumunog ng matatag at nagbibigay ng inspirasyon. Nakatayo ako dito hindi bilang isang individual na bayani kundi bilang anak ng isang sundalo. Ang pinakamalaking aral na natutunan ko ay hindi nasa aklat ng profesional na kasanayan kundi sa tahimik na sakripisyo na aking ama. Nais ko sanang sabihin ang katarungan ay walang ligtas na lugar at ang pagpapahalaga sa sarili ng tao ay walang presyo. Ang pagtatanggol sa batas ay pagtatanggol ngang tiwalang mamamayan sa katuwiran. Natapos ang seremonya sa himingang maringal na martsa. Inakay ni Maya ang ama palabas ng entablado. Dumaan sa mga palakpakan at mga makulay na salita ng mga taong nagbabati, maging mga reporter na nakikipagkumpetensya sa lahat upang makuha ang eksena. Nais lamang ni Maya na ialay ang sandaling ito para sa dalawa nilang mag-ama. Umalis sila sa bulwagan, lumabas sa daang humahantong sa lungsod na parke kung saan ang mga linyang berdeng puno ay nagbubukas sa araw. Ang hangin ng hapon ay humampas ng magaan, nakdadala ng malambot na amoy ng sampagwita at sariwang damo. Ang dalawang mag-ama ay dahan-dahang naglakad sa ilalim ng matandang puno. Ang gintong sikat ng araw ay bumaba sa balikat ng matandang sundalo at sa dalawang ranggo ng babaeng opisyal na lumikha ng isang eksena na nagpapabungat ng puso. Naramdaman ni Maya na ang kanyang buhay ay tulad ng isang bilok na kumpleto na mula sa madilim na gabing puno na kahihiyan at paglapastangan hanggang sa maliwanag na hapon na ito ng kaluwalhatian. Ang mapirasong ngintong iyon noong nakaraan ay mga basura na lamang ng alaala, ngunit ang mapayapang ngiti ng ama at ang pagkilala ng kasama ay tunay na kayamanan. Pinili niya ang tamang landas kahit mahirap, ngunit puno ng pagmamalaki. Tumingin siya sa ama at nakita siyang lumakat ng mas matatag kaysa dati. Ang tungkot niya ay tumatama sa kalsada at pinapatunayan ang marangal na pagkakaroon ng isang malaking puso. Alam ni Maya na kahit anong hamon pa ang darating bukas, anong kaso, anong banta, mananatili siyang matatag sapagkat taglay niya ang dugo ng isang sundalo. Isang dugo na hindi kailanman yuyukot sa kasamaan at sa karaniwan. Ang sikat ng araw ay bumaba sa balikat ng uniporme ng sundalo, maliwanag at mahalaga ng higit sa anumang uri ng ginto sa mundo. Ngumiti si Maya, mahigpit na hawak ang kamay ng ama. Sabay silang humakbang patungo sa kinabukasan na punong liwanag. Ang kwento ng 1,000,000 pisong alahas ay natapos na, nagbigay daan sa isang dakilang awit ng karangalan at sagradong pagmamahal ng magulang at anak, mga kababayan at mga kaibigan.
Ang kwento ng Superintendent Maya Santos at ng kanyang amang bulag ay hindi lamang isang labanan sa pagitan ng mabuti at masama, ito ay isang malakas na pahayag tungkol sa halaga ng karangalan. Mayroon mga bagay na mabibiling pera, ngunit mayroon ding mga bagay tulad ng pagpapahalaga sa sarili, pagmamahal sa magulang, at katapatan ng isang sundalo na hindi kailanman maaring bilhin ng anumang kayamanan sa mundo. Si Señora Remedios at si Andres ay natalo mula sa sandalin naisip nila na ang pera ay maaring yurakin ang dignidad NG tao. Kung ikaw si Maya sa gabing iyon, pipiliin mo bang manahimik at tamasahin ang karangyaan o matatag na alis upang ipagtanggol ang minamahal mong ama? Ibahagi ang iyong opinyon sa bahagi ng mga komento upang sama-sama nating pag-usapan ang tungkol sa etika at pagpili sa buhay. Kung ang kwentong ay umipo sa inyong puso, huwag kalimutang suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-on ng notification bell. Ang inyong maliit na hakbang ay nagbibigay ng malaking lakas sa amin at tumutulong sa mga kwentong nagdadala ng mabuting mensahe na mas lalong mapakalat sa ating komunidad. Bawat subscription ninyo ay isang suporta para sa mga pagpapahalaga ng kabutihan at katarungan. Salamat sa inyong pagsama sa aming paglalakbay hanggang sa huling pahina. Huwag palampasin ang susunod na video na makikita na sa screen, isang kwentong punong drama at kahulugang hindi kulang naghihintay sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat at hanggang sa muli tayong magkita.